Magandang umaga sa inyo. Makatarungan ba ang naging desisyon ng Senate na magkaroon ng House Resolution para papauwiin ang dating Presidente Rodrigo Duterte at i-place under house arrest? Sa tingin ko po, ito ay hindi makatarungan dahil po dapat nating tandaan na yung mga biktima ng drug war ay nagreklamo sa ICC para panagutin ang dating presidente dahil nga sa kawalan ng hustisya sa kanilang mga kamag-anak o kapamilya. Dahil dito, kinuha ng ICC si Duterte para panagutin sa mga at magkaroon po ng isang trial. Hindi po issue dito yung katandaan, hindi issue dito ang health, hindi issue dito ang siya ay naging dating presidente. Ang issue po rito ay yung pananagutan sa kanyang mga ginawang karumal-dumal na pagpatay ng panahon ng drug war na isinampa sa ICC ng mga nabiktima o pamilya ng nabiktima. Ngayon, tignan natin yung mga boto. Sino-sino ba ang mga bumoto dito? Okay? Pag tinignan natin po yung mga bumoto, ay karamihan po ng bumoto, majority ng mga bumoto, no? Ay 15 po yung bumoto ng yes, 3 yung bumoto ng no, at 2 yung bumoto ng abstain. Ang absent doon ay si Lapid, Cayetano, Villar at Shodero. Ngayon, ano yung nagiging isa pa din na ano yung kapansin-pansin dito? Ang kapansin-pansin dito, mapapansin natin na ang kabuuang Senado ay pinapakita lamang nito na ang buong Senado ay pro Duterte. Bakit po? Una, si Lacson. Noon pa man, hindi pa siya nananalo, tumatakbo pa siyang Senado. As sinabi niya, yung impeachment ni Sara Duterte, sinabi niya ay hindi yun makatarungan, hindi niya yun sasang-ayunan, at yun ay boboto siya ng no sa impeachment ni Sara. Ngayon, paano naman po yung mga nag-abstain? Si Soto at si Tulfo. Yan po ay isa pa ring maliwanag na alam naman natin na ito mga to ay nag-abstain sila para hindi malaman kung saan ba sila pumapanig. Pero kung titignan natin, ang mga to ay panig talaga noong panahon sa Pangulong Duterte. Mapapansin natin, palagi nilang binabanggit ni Soto nung panahon ni Duterte, ganito. So marami siyang binabanggit na pinagpapakita na siya ay pro Duterte. So, kung sakasakali, ang i-impeach na presidente ay si Marcos, 100% po boboto ng impeachment para kay Marcos. Bakit po? Kasi yung buong Senado ay mga pro Duterte. Maliwanag pa po yan sa sikat ng araw. No? So, ang 3 lang dyan na hindi bumoto
ng yes ay sila Hontiveros, Aquino at Pangilinan. Pero may issue pa rin po. Bakit? Doon sa tatlong hindi bumoto, may issue doon sa dalawa. Kay Aquino at Pangilinan, kung saan yung mga nakaraang buwan bago ang eleksyon, sila po ay tahimik doon sa issue ng impeachment ni Sara Duterte. Kung titignan, sino-sino ba dito yung mga dapat bantayan ng mamamayan? Bantayan natin dapat si Lacson, Soto, Tulfo, Aquino at Pangilinan. Dahil sa oras na nagkaroon ng impeachment, sigurado boboto yan ng impeachment ni Marcos. Lumalabas dito na walang kakampi ang Marcos sa Senado. Ngayon, isa pa. Yung pag-iimbestiga sa mga kasong korupsyon, no? Sa mga construction, flood control. Makita natin na talaga naman si Marcoleta ay wala lang tayong pag-uusapan na talagang pro-Duterte yan at talagang balak na talagang ibagsak si Marcos. Kaya nga may mga surprise witness na kung saan idinikit ng surprise witness ang opisina ng presidente doon sa corruption na nangyayari sa Kongreso at sa Senado. Ngayon, sabi, nagkaroon ng issue dun sa sa witness na yun, hindi daw peke daw yung statement, no, ng witness, pineke daw. Ngayon, ito ay tinanggap pa rin na Lacson, no, hindi daw mahalaga kung peke, ang importante yung laman. Ang tutuusin natin ay ay talaga naman hindi dapat siyang paniwalaan. Ngayon, ano po ang dapat natin tignan dito at nakikita natin dito? Si Lacson po ay pakawala rin yan po ng Duterte na Duterte po rin yan, no? Soto Duterte din yan. So talagang pag tinignan mo, yung magiging findings ng Blue Ribbon Committee ay talagang ididikit nila ang presidenteng Bongbong Marcos, no? Kasi yun naman talaga yung plano, no? The whole scenario, the whole scheme is para ibagsak ang Marcos. Huwag din po kayong magniniwala dun sa mga panawagan ng simbahan na rally for peace. Yan po ay nakipagsabuatan na po sila sa mga dilaw, nagsapagsuwa sa mga Duterte, no? At sa mga left na organization. Dahil gusto po nila mapababa si Marcos, maalis si Marcos. Nagka-problema lang po sila dahil hindi sila nagkasundo kung sino mang uupo. Kung si Sara Duterte. Kaya po hindi natuloy yung pagpabagsak ng administrasyong Marcos. So dapat nyo pong bantayan to. Dapat po ang militar, ang mga PNP ay bantayan nila to dahil ginagamit nila ang issue, totoo man o hindi, ginagamit po sa political na issue
para po ibagsak ang administrasyong Bongbong Marcos at masira ng tuluyan ang ahensya ng mga gobyerno. Dito, sa magitan nito ay magre-react po ang mga mamayan at magpapanawagan ng pagbabago at tatanggalin ang presidente ng Pilipinas. So mahirap po talaga itong gawin. Makikita mo ito ang mangyari. Sa aking paningin dito, pag nangyari ito ay tatanggalin nila si Presidente Marcos. At may mauupo. No? Mauupo dyan pwede si Soto or ang Vice President. Pag-uusapan po yan ng mabuti. Yun po lamang. Sana po ay makita niyo ito.